Aalis ka na? Pero bakit? Natawa si Jane April sa tanong na iyon ng kaibigang si Mags. Ano ba namang klaseng tanong yan? As if naman dito ako nakatira. Parang nakalimutan mong bakasyonista lang ako rito. Paalala niya rito. Alam ko yun. Umupo ito sa tabi niya. Pero parang biglaan naman yata ang pasya mong yan. Akala ko ba naka-indefinite leave ka? Hindi porke naka-indefinite leave, mananatili na ako rito habang buhay. Medyo matagal-tagal na rin ako rito. Baka isipin ng boss ko na wala akong balak bumalik sa trabaho. Nangalumbaba siya sa mesita habang nagpapapak ng french fries na niluto niya. Isa pa, nakakamiss din palang walang ginagawa. Hinahanap-hanap ng katawan ko ang trabaho. Hindi ito kumibo. Kahit hindi siya nakatingin dito, kundi sa magazine na hindi naman talaga niya binabasa, kundi tinitingnan lamang, ramdam niya ang titig nito. Jane, oh, baka gusto mong ikwento sa akin kung anong nangyari kanina sa date ni Michael. Date? Ulit niya. Hindi naman kami nag-date. Nilibre lang niya ako ng lunch dahil masama raw sa akin ang nalilipasan ng gutom dahil napapraning ako. Sagot niya nang hindi pa rin ito tumitingin dito. Sinadya niyang hindi tingnan nito. She didn't want Mags to see the pain in her eyes. Jane, tumingin ka nga sa akin. Bakit may pakiramdam akong may hindi ka sinasabi sa akin? Ako? Tumingin na siya rito pero saglit lang. Ibinalik din agad niya ang paningin sa magazine sa harap niya. Ano naman ang dapat kong sabihin sa'yo? Ako kaya magtatanong dito. Nagpakawala siya ng hininga. Pagkatapos ay itiniklop na niya ang tuluyang magazine. Ipinatong niya yun sa mesita. Ano nga yung tanong mo? Ay nako, huwag ka nga magpanggap na hindi mo naiintindihan ang ibig sabihin ko. Hindi bagay sa'yo. Ano nga ba kasi yung kinikwento mo sa'yo? Bakit hindi mo simulan kung paano nilikha ang mundo? Sarkastikong wika nito. Hay nako, mula nang manggaling ka sa date ni Michael, parang binagsakan ng Mount Apoy ang mukha mo. Was she that obvious? Ang OA mo naman, Magdalena. Isa pa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi kami nag-date ni Makmak? Inilibre lang niya ako ng lunch. Mags rolled her eyes. Sus, ang sabi nga ni Lian sa akin, nakita raw nila kayo ni Michael na nagde-date sa lilim ng punong mangga. Ano na? Nagtapat ka na ba sa kanya? Tumaas ang kilay niya sa tanong nitong iyon. Bakit naman ako magtatapat sa kanya? Well, obviously, you like the guy and don't dare try to deny that. Oo, may gusto nga ako kay Makmak. Pero, wala siyang gusto sa akin. Mahinang sabi niya. Nagsalubong ang mga kilay nito. What? Why? Anong klaseng tanong yan? So wala siyang gusto sa akin Wala tayong magagawa. What are you saying? Parang imposible yata yung sinasabi mo. Hindi pa ba obvious sa mga sinasabi ni Lian sa'yo na may gusto sa'yo ang kababata mo? Michael acts differently when it concerns you. Yeah, he does. But only because I'm an important friend. He tolerates me because he considered me his friend. No more, no less. Sinabi mo ba sa kanya na may gusto ka sa kanya? Hindi na kailangan. Kontento na ako magkaibigan na lamang kaming dalawa. Anong kadramahan yan? Dakila ka, ganon? Iha, wala nang martir ngayon. Bagong milenyo na. Ang mga martir, binabayoneta na sa luneta. Para kang ewan dyan. Bakit ba parang ikaw ang masyadong affected ha? Sa affected naman talaga ako. Bago maging kami ni Lian, binubuliglig mo rin ako, hindi ba? Well, ako naman ang bubuliglig sa'yo ngayon. Hinarap ko nun ang problema ko sa madaldal na lalaking iyon. Kaya ngayon, ikaw, harapin mo rin ang problema mo kay Michael. Tell him how you feel, whatever the outcome is. At least you told him. Hindi yung nagmumukmukarian ngayon. Bawal na nakasimangot dito sa bahay ko. Nakasimangot ba ako? Huwag kang pilosopo. Nagbuntong hininga siya. I don't want to push my luck. Gaya ng sabi ko,
Kontento na ako maging magkaibigan na lamang kami. Nagpapasalamat ako dahil kahit paano, hindi pala niya nakalimutan ang pinagsamahan namin doon. Fine, di maging friends forever na lang kayo. Mas masaya ang ganon. Tila naiinis sa sabi nito. Tumayo ito. Bahala ka na nga, buhay mo naman yan. Gawin mo kung anong gusto mo at kung saan ka palagay mo ikaw masaya. Basta wag ka nang lalapit sa akin sa susunod na umaatungal at nagsisisi ka ha. Babatukan talaga kita. Hindi siya kumibo. Sinundan na lamang niya ng tingin ang kaibigan nagmamartsa palabas ng bahay nito. Siya naman ay sumandal sa likod ng sofa. Noong una, aminado siyang humahanga lamang siya kay Michael. After all, sa tagal nilang hindi nagkita, talagang namangha siya sa laking ng pinagbago nito. He looked formidable, yet dependable. Whenever she was with him, she really felt secure. Hindi niya maipaliwanag, pero sa tuwing kasama niya ito, magaan talaga ang pakiramdam niya. Para bang kayang-kaya siyang protektahan nito kahit anumang delubyo ang dumating at dumaan. Basta ganun ang pakiramdam niya kahit walang sinasabi ito sa kanya. She just felt that everything would be alright whenever she was around him. Iyon kasi ang impresyon na ibinibigay nito sa kanya. Hanggang isang araw, ang nararamdaman niyang fascination ay nag-iba na pala ng direksyon. Hindi niya ginusto iyon. Basta nagising na lamang siyang isang umaga na mahal na pala niya ang kababata niyang matagal niyang hindi nakita. But then again, mukhang one-sided lamang ang damdaming iyon. Wala naman kasi siyang makita rito na kahit anong manifestasyon na may nararamdaman din ito para sa kanya. Oo nga, tinotolerate nito ang mga kapangyarihan niya, ang mga pagpapakyut niya at ang mga simpleng hirit niya. Sinasabi rin ng mga kaibigan nito ang nagiging obserbasyon ng mga ito patungkol dito. Pero wala pa rin sinasabi ito sa kanya kaya ayaw niyang mag-presume. Napabuntong hininga na naman siya nang maalala niya ang usapan nila ni Michael kanina. Sa totoo lang, hindi niya gustong maging magkaibigan lamang sila. After he made her fall in love with him unknowingly, surely she didn't want to be just friend with him. Pero tama bang sumuko na lamang siya ng basta-basta? Tama bang sarilinin na lamang niyang nararamdaman niya? After all, she didn't really want to feel that way. He made her feel that way. He made her fall for him. Dapat masikilin niya ang kanyang damdamin para lamang mapanatili ang pagkakaibigan nila. Tumayo siya. Walang mangyayari kung tutunga nga lamang siya. Magmumukmok doon at mag-iisip kung ano-anong what ifs. Isa pa, nakakapagod mag-isip. If she really wanted Michael, she should do something about it. Nagsalubong ang mga kilay ni Michael nang pagbukas niya ng pinto ay nakita niya ang mga kaibigan niya. Pero ang ipinagtataka niya ay di maipintang mukha ni Bowie, Lian at Waki. Tumingin siya kay Butcho. What the heck is going on here? Balak daw magprotesta ng 3 kumpare natin dito sa tapat ng bahay mo. Sagot nito. What? Lalo pang kumunot ang noon niya. Binalingan niya ang 3 kaibigan. Anong problema niyong 3? Ikaw, sabay-sabay na sagot ng mga ito. Nakipag-break sa akin si Jazzy kanina. At sa akin si Kelly. At si Mags naman sa akin. Bumuntong hininga si Lian. Pagkatapos ay pumalatak. Pambihira talaga. Anong kinalaman ko sa pakikipag-break sa inyo ng mga girlfriends nyo? Ang sabi nila, kasalanan mo raw. Sabad ni Ryu. Still, I don't know what this has got to do with me and why I'm here. Lalo naman ako, sabi naman ni Dre. Naistorbo ninyo ang pagpapakain ko kay Keruchan. Karupin, pagtatama ni Ryu. Kayong dalawa, mag-uumpisa na naman kayong magtalo. Wika ni Sage. Ang mabuti pa, kumain na lang kayo para lumamig ang ulo nyo. May dala akong hopya. Libre ba yan? Tanong ni Haru. Katabi nito si Matt na abala sa pagkain ng hopya. Kung wala kang pambayad, pwedeng utang. May 2% interest nga lang. Pumalatak si Haru.
Binalingan niya si Lian dahil lumalayo na ang paksa ng usapan at wala siyang panahon sa mga ganoong kalokohan. Anong kalokohan ang pinagsasabi niyo, Leandro? May hearing pa ako bukas ng umaga sa Regional Trial Court. I don't have time for this nonsense. Anong nonsense? Ani Buwi. Nonsense ka riyan. Nakipag-break sa amin ng mga girlfriends namin. Gawan mo to ng paraan. Oo nga, maging responsable ka naman sa nangyari. Binalingan niya uli si Butcho. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito mga kaibigan mo, Borromeo. Pumalatak ito. Anong kaibigan ko lang? Kaibigan mo rin ang mga yan. Anyway, ang sabi kasi nila, kaya raw nakipag-break sa kanila mga girlfriends nila ay dahil sa ginawa mo kay Jane. Kay Jane? Ulit niya. Anong kinalaman ni Jane dito? Ang sabi nila, binastad mo raw si Jane. Binastad ko si Jane? Nagtatakang ulit na naman niya sa sinabi nito. Oo, sabad ni Matt. Hawak nitong isang buong karton ng hopya na dala ni Sage. Kanina sa park, basta mo na lang siya iniwan doon. Kitang-kita yun ang dalawang mata ko. Hindi ko iniwan si Jane. Nagpaiwan siya. Wika niya. Pero iniwan mo pa rin siya. Inuna mo ang kliyente mo kaysa sa kanya. Katwiran nito. Isinubo nitong isang buong hopya. Sage, ikaw ba ang gumawa ng hopyang to? Oo. Ang sarap ah. It melts in your mouth, not in your hands. Ano yan, M&M's? Singit ni Haru. Kailan ka pa naging tsokolate ang hopya? Tumawa si Sage. Sige Matt, babawasan ko ng 5 piso yung isang karton na kinuha mo. Thanks, he groaned inwardly. Hindi niya maintindihan kung ano ang pauso nitong mga kaibigan niyang kung kani-kanino nakikipag-usap. Bumaling uli siya sa kanilang barangay captain. Butcho, pwede bang ipadampot mo na sa mga tanod mo ang mga magugulong ito? Wika niya. Ayos yung suggestion mo pare, pero bago ko gawin yon, sagutin mo muna ang tanong ko. Anong ginawa mo sa bakasyonista natin dito at pati kapatid ko ay hindi na kinikibo? Wala naman akong natatanda ang ginawang masama kay Jane, sagot niya. Akala walang wala, pero meron. Malakas na sabi ni Waki na kung todo emote pa. Shut up, Joaquin. Pinagtawanan lamang siya ng mga ito. You guys are hopeless, iiling-iling na sabi niya. You are the hopeless one here, Michael, wika ni Mary. May sinasabi pa ito sa kanya pero hindi na niya iniintindi iyon dahil nakuha na ng pansin niya ang babaeng sa di kalayuan. Jane! At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!